What's up mga Harabas? Kamusta po kayong lahat? Welcome na naman po sa another episode ng I Am Harabas channel. At syempre, nandito po tayo sa ating backyard aviary. So, kung makikita nyo, ayan, nilalantakan nila yung mga nilagay ko malunggay. Oh, by the way, si Chico at saka si Chika. Ayan, ating mga blue nape at kakatil. Ating mga parakeets at lovebirds nandyan. Pero mga Harabas, nakita nyo naman, nakapang trabaho tayo. So hindi po tayo dito ngayon mag-vlog, kung hindi doon sa likod ng bahay, sa bakuran. Tada! Ayan, nakikita nyo po, ang laking bakante pa dito sa likod ng bahay, ano? Nakita nyo rin, may mga materialis tayo mga Harabas. Dahil ngayon ay magpapagawa tayo dito ng isa pang aviary. So simulan na po natin na i-develop itong area na ito mga Harabas, ano? So na-stop ko lang nakaraan kasi medyo naubusan tayo ng budget, saka sobrang busy December. Ngayon nabanggit ko sa ibang vlog na naibenta ko na po yung bangka, di ba, si Miss Harabas. So nagkaroon tayo ng konting budget dahil nagpauna na, hindi pa naman fully paid, nagpauna na yung buyer. So ngayon pasimulan natin ito mga Harabas kasi meron tayong mga padating na bagong species. Uy, parang bakit to? Steel matting. So, ibig sabihin, medyo malaking species po yung next natin, ano? Yung next natin na alagaan dito sa ating aviary. Plano ko po tong buong area na to. Yan, hanggang doon, pag ganun. Pupunuin po natin yan ng ibon balang araw. So, tayo-tayo lang. Pagkapang na ganun. Kung ano lang yung dapat nating i-develop, yun lang yung tambakan natin, yun lang yung ipagawa natin kasi hindi pa kaya ngayon na sabay-sabay natin ipagawa. Kaya utay-utayin po namin yan ni Mamak. Si Mamak po ay official ng taga dito. Yung taga dito ay empleyado natin siya. Tapos kapag tapos na po yung dito sa aviary, siya po yung kukunin kong tagapakain kapag wala ako. Kasi syempre hindi pwedeng mapabayaan yung mga alaga natin. Pag marami na to, ay minsan nagbablog kami ng 2 days, 3 days sa laot. Hindi naman pwedeng walang magpakain sa kanila. Ay si Kindle po, busy rin yan sa kanyang trabaho dito. Kaya inuwan natin si Mama. Ano, Mac? Di ba? Gusto meron ng trabaho na na permanente. Ayan, permanent. Oh. Permanent na. Dito yan. So nahirapan kasi siya. Nag-usap rin kasi kami ni Miss Harabas. Sabi ko sa kanya, paano kaya natin matulungan si Mama? Kasi siyempre pamilyado at pag walang trabaho, wala silang meron silang ginagawa pero napaka-risky. Pwede ko sabihin, wag na. May pinupunta sila sa malayong lugar at doon sila po naghanap ng hanap buhay. Kaya 15 days sila bago makauwi. Tapos hindi sigurado kung nakita wala, Makno. Minsan pag uwi, di ba? Minsan tagilid pa, lugi pa sa konsumo. Lugi sa konsumo, 15 days eh. Ang pamilya, kaya sabi ko dito ka na sa akin, tayo pagtulungan natin tong aviary. Tapos padanguli ikaw yung magiging dito, Mac, manager ng mga kaibunan natin. O kasi later on mga Harabas, hindi mapigilan yung pagrami ng ating African lovebird tsaka mga yung mga parakeets natin, nakausap ko yung mga taga-region, pumunta po sila dito last time, mga taga-region, taga-DNR region, tsaka yung mga local natin na DNR. Kapag dumami na daw itong ating parakeets, applyan ko ng farm permit para maging maging pwede na akong magbenta, So kasi napakabilis pong dumami nung parakeets tsaka lovebirds natin. So nang sa gayon, yung mga kababayan natin dito na malapit sa area or even yung sa mga karatig bayan natin na mahilig mag-alaga ng ibon pero walang access sa mga farm na merong permit, na nag-issue ng permit, pwede na po silang mag-alaga, pwede na po silang bumili. Kasi mga Harabas, syempre hindi natin tinotolerate yung mga nag-aalaga ng illegal na bumibili sa mga hindi registered sa DNR, So kailangan bibili tayo dun sa mga farm o sa mga seller na kaya kang isyuhan ng papel, kaya kang isyuhan ng local transport permit, kaya kang isyuhan ng resibo, which is yun naman kasi yung kakailanganin mo para
ma-apply mo ng papel yung iyong mga ibon. Diba? Pag meron kang ganun, LTP at saka resibo, wala ka ng problema. Pag pinuntahan ka ng DNR, pakita mo lang yun, tapos applyan mo na ng permit. Or, huwag mo na hayaang sitahin ka, napuntahan ka, ikaw na mismo, i-apply mo na. Napakamura lang naman. Kada bayaran ko pa 50 pesos lang. Diba? At saka napakadali. Anyway, sa mga ilang vlog, natalakay ko na yan dati sa vlog natin, pero mas i-elaborate natin yun, yung proseso ng pag-permit, ano? Kasi syempre gusto nating influence mga karabas, yung mga taga dito sa atin, na mag-alaga tayo ng may papel na mga pets, ano? At saka mga exotic animals. Kasi syempre yung hilig natin sa pag-aalaga, nandyan lang yan eh. Hindi ko rin sila masisi kasi imagine, gusto lang mag-alaga ng pares ng parakeets or ng African lovebirds, papunta pa ba ng Manila? 'Di ba? Or babayaran pa ba nila yung delivery from Laguna, from Cavite papunta dito? Medyo baka mas mahal pa yung delivery, 'di ba? So kaya dito, once na na-apply na natin ng farm permit, meron na po silang access. So sa mga kababayan natin diyan soon. Diba? Kaya yun yung long term future na nakikita ko kay Mamak, na siya yung mag-handle nun ng pagbebenta natin ng mga ibon dito. Okay, tara, simulan natin. Siyempre, kailangan muna namin linisin ni Mamak tong area. Pagtatayuan natin. Pero yung saging, Mak, dyan lang muna, no? Maganda. Tsaka dagdag lamig yan, mga karabas, sa ating aviary dito. Wag kasi pag tayo, pag nagpalapad tayo na pag pinapatungan ko to, para mas stick tayo dyan. Paling gagawin po nating size ay 8x8. So at dati mga karabas, palagi kong iisip kung ano kaya magandang gawin dito sa likod namin na to. Kasi unused, tapos sumusukal, tinitirahan ng daga, posibleng tirahan pa ng ahas. Kasi sobrang sukal po nito eh. Tapos tinutubig yung lamok, tinitirahan ng lamok yung yung stagnant water. Eh, ngayon may malinaw na siyang purpose yung likod na to. Malong pa eh. Alam nyo na kung ano yung purpose. Gagawa tayo ng zoo. Backyard zoo. Okay. Tumalim-lalim mga kay. Labor tayo kayo mga karabas. Hindi ko nagpapasahod sa kanya, yun ang labor niya. Sa loob di ba, Mac, no? Oo, sa loob po. Ako tayo ng buhangin at sabi ni Mama, mag-asinta na daw kami.
Hindi biro mag-construction mga karabas. Talagang nakakapagod at mainit. So salute sa mga karabas natin, construction worker dyan. Shoutout po sa inyo lahat. Salute. Init. Ayun mga karabas, babalik tayo. Iwan ko lang si mama kanina, umalis ako at pumunta ako ng hospital ano. At nanganak si si shake girl, nanganak na, baby girl. Kaya medyo na-busy. So update po. Nasintahan na. Ito, meron ng mga frame. Namak. Nahirapan ko, wala kang tagakapit na oh. Ayan oh. Okay na sir yung ganyan taas. Yung bunakot siya. Perfect. 8 by 8. 8 din yung Yung pataas. taas niya. Ang luwang nga pala pag nabuo Brad. Alam po. Maluwang oh. Sige, ayos yan. Mag-enjoy yung bago nating species dyan mga karabas. Secret pa muna ngayon. So syempre abangan nyo yan. Yung species reveal natin ng ating bagong alagaan dito sa ating aviary. So ano? Sige, tara Mac. Welding na sa taas para mabuo na yung frame. Gusto ba? Update po tayo sa ating natapos ngayong araw. So ayun, halos buo na po yung frame. Yan, nasinta na, may mga haligi na. Bali ang kulang na lang po sa frame yung balagbag pa ganyan. Yan, which is bukas madadali na namin ni Mama Ken. Ano Mac no? Actually pati ito makabit yan eh. Yan. Tapos yung ano na lang, beautification na lang sa loob. Nox, beautification. Tatambak tayo dyan, tapos tatanim tayo ng halaman, bibili tayo ng halaman na pwede sa loob, kasi yung species mga karabas na ilalagay natin dito ay hindi naman nangangain ng halaman kagaya ng ating blue nail parrot, na hindi kagaya ng mga blue nail parrot. Ilagay natin halaman, binakbakan yung halaman, naubos si halaman. So, I think naman itong species na to hindi nangangain ng mga puno ano. Ayun. Thank you so much po sa panonood at sana po abangan niyo yung mga next update sa pinapagawa nating bagong aviary dito sa likod bahay. At mga karabas, abangan niyo yung kung ano yung species yung ilalagay natin dito. At nakaka-excite po yun. Ako nga mismo sobrang excited. Thank you so much po at mag-ingat po tayong lahat. God bless po.